Contagious faith. Yan. So obviously, nandiyan na agad, ano? Kailangan yung pananampalataya ng isang nanay ay nakakahawa. Yan. Kumbaga, parang sipon na mabilis kumalat, ano? Isang bahil lang, makikita mo, 10 o 12 na mahahawaan. Yan po yung gusto ng Lord na pananampalataya ng mga nanay. Okay? Ano po ba meron po dito sa Mother's Contagious Faith? Tingnan po natin. Mothers of Faith changed the course of history. Alam niyo po ba na mayroong malaking part ang mga nanay sa pagpapalaganap ng pananampalataya kay Kristo sa buong mundo? Kaya nga kung mapapansin po natin, marami po mga naglilingkod sa Panginoon na bunga ng kanilang mga ina kung bakit po sila nagamit ng ating Panginoon. Okay, let's take a look. Unang-una po dito, the mother of Moses spared the great believer's life. Si Moses po mismo, kung mapapansin po natin, ano, iningatan po na itong nanay ni Moises, iningatan po si Moises sa pag-ipalamang po siya dahil dumating po yung time na ipinapapatay yung mga maliliit na sanggol. Kaya itinakas siya si Moises at ipinaalod po ito para lang sa ganon. Ang purpose po pala ng Lord dito ay magamit po ito si Moises. So, ganda po na naging paggamit po kay Moises. Ano, inatod po tayong lahat po yan until now. The mother of Samuel dedicated him to the Lord. Yan. Ito naman po si Hannah. Ano po? Noong time na nag-ask po siya na magkaroon siya ng anak, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami po sa atin nag-ask po tayo ng anak sa Panginoon. Ano po? Lord, bigyan mo kami ng supling, bigyan mo kami ng anak para na sa ganoon, maging masaya ang pamilya po natin. Pero iba po itong si Hannah. Si Hannah, ang pangako niya po sa Panginoon na kung bibigyan po siya ng anak, ito pong anak niya ay gagawin niyang tagapaglingkod. So, kung mapapansin po natin dito, ito po si Samuel ay talagang maitili, nagamit po siya as a prophet of God. Nagamit po siya at marami din po siya mga inabot na mga tribes yung mga panahon po ng araw. Ano. Kaya ngayon din po, ito din po yung kailangan na makita po natin. At alam niyo po ba, meron din pong church na kung saan pinalaganap din po ng isang nanay. At ito po yung nanay po ni John and Charles Wesley that gave birth to a revival. So ano po ba ito? Sila po yung founder ng Methodist Church. Kaya nga po kung mapapansin po natin, yung Methodist Church po talaga all over the world. Ang dami po talaga niyan. So, napakaganda po nung naging mungkahi po nitong nanay na ito nila John and Charles Wesley dahil pinahintulutan niya na yung kanyang anak ay magamit para sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya, until now, lumaganap niya, pati tayo, inabot din po niya. Ano po? Dahil, alam niyo po ba, the historical root of these two brothers, yung pong tinatawag na Methodism emerged from the Anglican Church during the 18th century, specifically through the works of John Wesley. And then itong si John Wesley, na-impluwensyahan niya po itong si Charles. Kaya, ang nangyari po dito na palawig po nila ng todo po yan. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, bilang mga nanay, ito din po yung gusto ng Lord. Bilang kayo po yung mga nanay sa inyong mga anak. Na yung inyong pananampalataya sa Panginoon ay kailangan na mahawahan yung inyong mga anak. Huwag niyo po papayagan na may anak ka tapos walang pananampalataya sa Diyos. Hindi po magiging lubos yung pagtawag natin bilang mga nanay kung tayo po mismo ay hindi nagiging influencer of our faith to our children. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ihanda po natin yung sarili po natin bilang mga nanay sa ating Panginoon. Who was the mother of Eunice? Tingnan po natin ito. Hers is not familiar Bible name to us. Ito po si Lois. Si Lois or si Loida, ito po yung lola ni Timoteo. Okay. Lois brought faith to her daughter Eunice. Alam niyo po ba na ito po si Lois, si Loida, yung po pananampalataya niya sa Panginoon, ay talagang ibinahagi niya rin dito sa kanyang anak na si Eunice. Naku, take note. Akala niyo po ba madali lang po ito nangyari? Ito po si Eunice, ito po si Lois, at ito po ang kanyang anak na si Eunice. Sila po ay from Lystra, known a pagan culture, and had a foreign god.
So, kung mapapansin po natin, hindi ganun kadali na manampalataya sila sa Panginoon. Nandun sila sa pagan culture. So, ibig sabihin, napapalibutan sila ng mga walang Diyos, na maraming sinasambang Diyos-Diyosan. Kaya napakahirap para sa kanila na manampalataya sa Panginoon. Siguro among of them, sila naman po yung mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Pero tingnan niyo po yung pananampalataya nito magnanay na ito. Very contagious, na inabot pati yung kanilang anak na si Timoteo. Eunice brought faith to her son Timothy, who became a blessing to Paul. Grabe, ano? Ito pong magnanay na ito, yung Loida niya, tsaka si nanay Eunice niya, siya po yung nag-encourage dito kay Timothy para isang araw maging blessing sa paglilingkod ni Pablo. So, ang laki ng impluensya po nitong magnanay na ito. Kaya nga mga kapatid, sa Panginoon, kailangan tayo rin bilang mga nanay ay maging impluensya ng pananampalataya sa ating mga anak. Huwag po ngayon kung parang okay na po sa atin kahit na kayo nagsisimba kayo, kahit kayo may pananampalataya kayo. Pero yung mga anak ninyo ay wala sa Panginoon, I tell you the truth, it is your burden. Amen. Pagdating ng araw, we are accountable of our children. Pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon, ang mga nanay ang inatasan ng Panginoon na mag-alaga sa kanilang mga anak. Kaya no reason at all para hindi mo maimpatan ng pananampalataya ang iyong anak, especially if you know Christ Jesus. If you are the one who receive Christ Jesus and have salvation, kailangan maging contagious yung pananampalataya mo para na sa kanilang mga anak mo rin ay mahawahan ng kaligtasan mula sa Panginoong Yeso Cristo. Faithful mothers start chain reactions of faith. Kailangan po yan nadudugtong sa ating mga anak. Kailangan tayo po mga nanay, kayong mga nanay, kailangan po maapektuhan po sila ng pananampalataya nyo. At huwag kayong papayag na hindi ninyo napapasahan sila ng pananampalataya. Sapagkat the Spirit of Christ Jesus can be transferred to anyone. At kung hindi si Jesus yung pinananampalatayaan mo, wala po magiging impact sa kanila yun. Kaya let's check out kung ang faith po natin ay kay Christ Jesus o baka mamaya iba yung faith natin. Kaya hindi natin mahawahan yung ating pamilya. Kaya nga, let's observe our faith. If our faith is true and genuine, alam niyo po ba na magkakos po ito ng malaking impact sa inyong pamilya? Most especially if you stand to be a mother to them. Kapatid sa Panginoon, kahit na halimbawa teacher ka, guro ka, maging yung mga estudyante mo. Because you are a second mother to them. Mahahawahan mo ng pananampalataya yan if you have a genuine faith in Christ Jesus. Kaya lang, alam niyo po kasi, marami po kasi na ayaw mag-focus talaga sa faith nila sa Panginoong Yeso Cristo eh. Now, faithful mothers start chain reaction of faith. Alam naman po natin, kapag sinabing chain reaction, dugtong-dugtong po yan. Pasa-pasa po yan. Amen? Kaya huwag tayong papayag na ano po yung maipapasa na natin sa kanila. Yung ating mga natutunan dito sa mundong ito, kapatid sa Panginoon, kulang po yun. It is not enough having all those things in the world, but you have lack of God in your heart. Amen. Napaka-laking problema po noon na wala si Jesus sa puso mo at sa buhay ng pamilya mo kung wala kang Diyos na sinasambal nakasentro. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let's make our faith to be contagious. Kailangan maging nakakahawa yung ating pananampalataya. Now, tingnan po natin yan. Ano po ba ito? First, mother's faith may spread to her children. Unang-una, dapat nahahawahan yung anak mo. Pakisabi mo sa nanay na katabi mo ngayon, dapat mahawahan ng pananampalataya mo kay Kristo ang mga anak mo. Dapat mahawahan ng pananampalataya mo mga anak. Yan, di ba sabi ko nga sa inyo, mahirap magbatian ng Happy Mother's Day. Di ba? Kasi hindi natin alam kung magiging happy ka pa rin pagka napakinggan mo yung aral. No? Pero I hope na maging happy pa rin po kayo at matutunan nyo itong mga bagay nito. Mother's faith may spread to her children. Obviously, dapat may mga anak ka, ikaw yung nanay, ikaw yung nag-aalaga, ikaw yung nagbabantay sa kanila, ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nagbibihes. Kailangan, kung anong pananampalataya meron ka kay Kristo na naglagay sa kaligtasan, maipasa mo rin sa kanila. Huwag kang papayag na ikaw may kaligtasan pa rin, pananampalataya ka kay Kristo, pero yung anak mo, wala.
Huwag kang papayag dahil mananagot tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Lord mismo, yung kanyang anak mismo, ang ating Panginoon Jesucristo, ay talagang hinawahan ang buong mundo. Para lamang po tayong maligtas. Hinawahan ka ng pananampalataya sa kanyang dakilang Ama para nang sa ganon tayo po lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Kapatid sa Panginoon, ayaw mo ba na maligtas yung iyong mga anak? Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, siyempre tayo pa mismo. Yun ang gusto ng mga magulang, yung kaligtasan ng kanilang mga anak. Hindi naman yung pagyaman, pag-asenso, pag-unlad ng kabuhayan ng kanilang mga anak ang dapat na pinupukusan ng mga nanay, kundi, alin, yun po kanilang mga kaluluwa. Their relations to Christ Jesus, their salvation. Aamin po natin yung mga bagay na yun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, this days is the unfocused generation. Bakit? Kasi ang focus po natin ngayon, wala na sa Panginoon. Nandito na lang sa mga bagay na ito. Kaya kung wala ka ng mga bagay na ito, malungkot na ang buhay mo at parang wala ka ng pag-asa. Pero, if you are focused on to Christ Jesus, kahit wala ka niya mga ayuda na yan, kahit hindi ka maabutan yan, hindi ka magpaparinig sa Facebook mo, sana all may ayuda. Amen? Kaya papasin mo, ang daming nang gigigil na sa Facebook. Ha? Hindi kasi ako close kay Kapitan, kaya hindi kami inabot. Hindi kami close kay Kapitan, kaya hindi ako nakalista. Kapatid sa Panginoon, huwag ka na mag-interest doon. Ang pag-interesan mo ay mahalaga yung kaligtasan ng pamilya mo. Kaya na mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo, if you are true Christian, hindi mo sasayangin yung panahon mo sa pagkuha lamang ng mga ganon. Alam mo kung bakit? Kasi kung nakakuha ka man nun, kahit sabihin mo, libo-libo yung nakuha mo nun, tapos papakain mo sa iyong mga anak, anong impluensya o anong espiritu ang taglay nun? Pandaraya. And you will know who is this cheater. Sino po ba itong mandaraya na ito? Come on, kapatid sa Panginoon, may natamaan na. Sorry to know you, sorry to tell you this truth. Kapatid ko sa Panginoon, gusto ko po na ma-realize mo na ang mandaraya ay walang iba kundi si Satan. Now, if we please to have those suhol nitong mga taong mandaraya na ito, di ikaw tinataniman mo yung pamilya mo ng pandaraya. Pinapakain mo sila ng pandaraya. Kapatid sa Panginoon, tayo, sabi ng Biblia, tayo hindi dapat masuhulan. Kaya mother's faith may spread to her children. Kailangan na ang ipinapamahagi po natin sa ating mga anak, yung katotohanan, yung matuwid na natututunan natin sa Panginoon. Like for example, hindi mo kasama ngayon yung anak mo. Pag-uwi mo ng bahay, ituro mo sa kanila ito. I-take down mo, picturean mo yun. Meron ako nakikita dito, lahat ng mga slides natin. Di ba? Ayan, sila sister. Ang ganda kasi nakakapag-minister po sa mga friend po nila. Ngayon, ang gawin po natin, picturean mo yan. Tapos, o kaya naman po, talagang po kayo sa page po nila, sa Facebook po nila, Sister Michelle, kaya sila, Mayrobe. Alam niyo, doon, pakita mo sa kanila, anak, ito yung pinag-aralan po namin sa church. O tignan mo, unang-unang title, A Mother's Contagious Faith. Sabi ni Pastor dito, kailangan makahawa tayo parang mesipon. Yeah? So, ituturo mo sa kanila yun. Yun yung dapat na ibabahagi natin. Let us spread the faith of you to your children. Huwag mo papatiyaan na yung mga bagay na masama ang maipangalan mo sa kanila. Amen. We do not know when Louis came to faith in Christ. Sabi ko nga po sa inyo, they are from a culture of pagan, and among their neighbors ay talagang mayroong mga tinatawag na foreign god. So, hindi natin alam kung saan nagmula po talaga yung pananampalataya nitong si Lola Lolita. Kaya nga, ang pinakamaganda dito, kahit na tayo din mismo, ma-inspire tayo bilang mga nanay, kung bakit po umusbong sa puso niya yung pananampalataya niya kay Jesucristo. Kapatid sa Panginoon, napakahalaga no? Na kung minsan pinapaliwala lang ng mga tao kung sa panahon po natin, nakala nila, nandiyan lang naman ng Lord, ingatan ako ng Lord, come on. Gusto po ng Panginoon talaga nakafocus ka sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon love your God with all your heart, soul, spirit, and mind.
So we do not know that at some point, she trusted Him as Savior. So paano ba kaya nangyari ito kay Lola Loida? Paano ba kaya nangyari ito kay Nanay Eunice? So kapatid sa Panginoon, kung mapapansin po natin, every one of us, may mga panahon na wala pa tayo sa Panginoon, halos talagang napakalabo talaga ng makilala natin ang ganap si Yesu Cristo. Kasi ang ating pananampalataya nung araw is only from our rituals and ceremonies and rites. Nandun lang po tayo nakapase. Basta kapag nakapasok ka ng simbahan, nagawa mo ito, okay na lahat yun. Pero alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi yun maglalagay ng pananampalataya sa atin. Because our faith must be in truth. Sapagkat tayo sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. We worship God in spirit and in truth, and not in the flesh. Kaya nga ang tao, gawa lang ng gawa. Sa pag-aakala nilang, yun yung katotohanan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kaya nga po nakita nyo, kahit na yung mga pandaraya, ginagrab ng tao. Kasi sa pagkakala nila, di ba, nililisin naman ako ng Panginoon eh. Kung paulit-ulit po yun, sabi nila, namumuhay tayo sa pagkakasala, namumuhay tayo sa kadiliman, wala tayong kaligtasan. Kaya kapatid sa Panginoon, binabago po natin yung ating pamumuhay at nilalagay natin sa katwiran ng ating Panginoon. As a true Christians to God, tayo ay nakasubmit palagi sa Panginoon in every decision, in every plans, in every thoughts that we have on our mind, kailangan niya nakahulman sa Panginoon. Hindi tayo pa pwedeng maging makasarili lamang, especially kayo mga nanay. Ang mga nanay, they are close to their children. Tama ba? Sila yung mas malapit po sa kanilang mga anak eh. Sila kasi yung mas malapit sa puso nila. Remember, na nung dinadala na kayo nagdadalang tao sa inyong mga anak, hindi po ba malapit sila sa puso nyo? Kaya kayo mismo yung nakakaramdam. Kaya sila mismo ay yung madaling maramdaman. Ang tatay nila, sabi nga nila, walang pakialam eh. Manhid ang tatay nila eh. Pero bakit? Kasi doon kayo nanggaling sa sinapupunan ng inyong ina. Kaya kung mapapansin po ninyo, dapat yung tibok ng puso ng mga nanay ay maging tibok ng puso ng kanilang mga anak. Eh paano kung halimbawa walang pananampalataya ang nanay? They had a wrong faith in Christ Jesus. The wrong faith ninyo kayo matatransfer. Kasi lahat ng bagay, it is contagious. Supposed to be, hindi lang natin napapansin po yan. Everything in our life, it is from the Spirit. Alam niyo kung bakit po tayo halimbawa naghihirap? Because of the spirit of poverty. Kung bakit po tayo nagkaroon ng karamdaman? Because of the spirit of sickness. All in the spirit. Kaya madaling makahawa po yung mga bagay niyan. Kaya if you have a true spirit that coming from God, you have a true faith in Christ Jesus, mas madali rin makakahawa po yan sa ating pamilya. We do not know that at some point, she trusted Him as Savior. She understood she was a sinner. Mangnuwaan po natin yan, na lahat naman po ng tao talaga ay makasalanan eh. She got the concept of grace. Kaya anong ginawa niya po dito? As a sinner, siya po mismo ay hindi nag-atubili na talagang i-accept niya po sa buhay niya yung tinatawag na concept of grace. Yung ibig sabihin, yung pamamaraan o yung kanyang pagkahabag. Kapatid, alam niyo, sa atin po bilang mga makasalanan, doon lamang po tayo nakakapit into the concept of grace from God. At kung wala po itong grace na ito, yung habag ng Diyos sa atin, papaano pa po tayo? Kaya nga, you must have faith. A true faith to Christ Jesus, kailangan talagang may pananampalataya tayong totoo. Dahil yun ang pinanghahawakan natin, yung habag ng Diyos. Di ba, madalas malimit sinasabi nyo, mabait ang Diyos, mahabagin ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Totoo naman po yun. Kaya lang, meron po siya, kumbagay parang hinihingi para sa atin, para buhusan tayo ng habag. At ano po yun? Yung ating pananampalatayang totoo. Na para makuha po natin, yung habag ng Diyos, yung kagandahan loob ng Diyos sa buhay po natin, kailangan manampalataya tayo ng totoo sa Panginoon. She responded in faith to God's love. Alam natin na ang Diyos ay mapagmahal. Kaya naniniwala po tayo doon. Ngayon, kapatid sa Panginoon, if you know that God is love, ikaw mismo, paano mo babaliwalain ang Diyos sa buhay mo?
Alam naman po natin, kapag ang isang tao mapagmahal, alam natin yan, hindi ka pababayaan yan. Kapag ang isang nanay ay sobrang ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, alam niyo, unang-unang binibigay niyan, hindi pera, hindi material na bagay, hindi yung mga bagay dito sa lipunan. Ang unang-unang pag-ibig na dapat na maramdaman ng isang anak sa kanyang nanay ay yung pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig ni Kristo na hindi ka papabayaan, na hindi ka iiwanan, na hindi ka ipapahamak, na hindi ka ibubulit sa kasamaan, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay tapat at matuwid. Hindi lang basta ang Panginoon, kung mapapansin po natin, bakit ganito? Ang tagal ko na naglilingkod, pero bakit ganito? Hindi binibless yung buhay ko. Sapagkat hindi yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Wala siyang pakialam kung mahirap ka, wala siyang pakialam kung mayaman ka, wala siyang pakialam doon sa mga bagay kung ang meron ka sa mundo ito. Ang pakialam ng Diyos ay yung hindi ka mawalay sa Kanya sa mga walang hanggan. Yun ang ihabang buhay na pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pansamantalang pag-ibig lang na kapag halimbawa nangingi sa iyo ng pera yung anak mo, bibigyan mo agad. Love kita kasi. Mahal kita kasi. Come on, hindi po yun ang totoong pagmamahal. It is only a temporal love for your children. The true love for our children, yung itinutulak mo siya, yung halos sipain mo siya papunta sa church. Yung talagang gusto mo talaga, matuto siya about the hands of God. Yung kanyang i-embrace yung mga aral ng Diyos. Dahil alam mo, yun yung mga bagay na dapat na meron ng anak mo para magkaroon ng kaligtasan. Kaya wag po natin tatanggalin yung mga bagay na yun. As a mother to our God, as a mother to our children, kailangan parang tayo po mismo, katulad ni Jesus. Kung mapapansin po natin, si Jesus, ano pong ginawa niya po doon sa kanyang nanay? Inihadili niya po doon sa kanyang mga alagad. Bakit sa kanyang mga alagad? Kasi mahal niya talaga yung nanay niya eh. Bakit hindi niya sinabi, oh, pagtrabahuan niyo yung anak yung nanay ko, kapainin niyo yan. Kailangan lagi pusod yan. Kailangan hindi yan maaagabyado. Hindi ganun po yung sinabi ni Jesus. Kundi ang gusto mangyari ni Jesus ay hindi mahiwalay sa kanya yung kanyang nanay. Even though he is to heaven already. Kahit na sabihin niya na umakyat na po siya sa langit, yung nanay niya gusto niya manatiling kasama niya. Kung ikaw, kapatid sa Panginoon, gusto mo ba na manatiling kasama mo ang iyong anak? Marami po mga nanay dito simba na simba. Marami mga nanay dito faith ng faith sa Lord, pero wala yung anak nila. Pag sabi nga, aray, hindi ko padala yung mga anak ko. Ang sakit isipin ng mga kapatid sa Panginoon, dahil as a mother, yun ang kailangan na hindi mawala sa atin. Paano, Pastor, kung ayaw nila? Come on, hindi totoo yata yung pananampalataya mo eh. Kasi yung sabi dito, a mother's faith must be contagious. So, kung halimbawa na sabihin ko, paano ba mahahawa sa akin ng sipon kung wala naman akong sipon? Ha? Hello? Pag-isagot nga, di ba kuminsan kapag alam mo may sipon eh, huwag mo na ako bumay sa akin. Mahahawa ko ng sipon. Amen? Pero paano ko mahahawa kung wala naman sipon? No, ganito rin po tayo mga kapatid sa Panginoon. Paano mahahawa ng pananampalataya mo kay Kristo yung mga anak mo kung wala ka namang faith? Kapag-isip kayo, ang daming nung pinagumutan ng isipan. Talagang nandito yung utak, pero binunod sa paa. Parang binunod talaga sa paa yung isip niya, pinaabot sa utak eh. Pero yan po yung katotohanan eh. If you have true faith in Christ Jesus, dapat nahahawa yung mga anak mo. Nahahawa yung sa bayan ng kumahit yung asawa mo, nasaksak ka ng tigas na ulo, mahahawa yan. Tatanda ko, di ba, yung kinukwento po sa inyo, yung kapatid ko po nung araw. Yung kapatid ko po nung araw, di ba, kinukwento ko sa inyo, eh talagang batikan po kung manginginom po nung araw eh. Talagang todo-todo po ako sa bisyo po nung araw. Pag umuwi ako, susuray-suray. Nakapagod na ako nung madaling araw. Gising muna tayo mga kapatid sa Panginoon. Gas-gas na to kwento na ito, pero talagang nakaka-inspire. Ha? Susuray-suray ako, uwi ako madaling araw. Pasok ako sa kwarto ko, inaabangan na ako ng kapatid ko.
Habang siya nagde-devotion doon sa kwarto niya. Tapos pag alam niya na nandun ako sa kwarto ko, pagpe-pray niya na ako. Habang ako ay bagsak na sa kalasingan, nasarado yung pinto, pinagpe-pray niya ako. Isang araw, nakulitan na ako. Kasi, kada madaling araw, gano'ng ginagawa niya sa akin. Kinebang ako talaga na nakatungkod yung kamay niya talaga. Pagkakapulog sa iyo, bagsak siya. Pero tuloy pa rin siya ng pray sa akin. Alam mo, kapatid sa Panginoon, kung hindi niya ginawa yung pagtsatsaga na yun, hindi ako mahahawahan ng kanyang pananampalataya. Kasi sana wala kayong pastor dito sa harapan ninyo. Amen? Ngayon, tatanungin kita. Lagi mo bang pinagtsatsagaan yung mga anak mo na ipanalangin? Yung asawa mo, yung nanay mo, na kung minsan nga pinababayaan natin, bahala siya, matigas ang ulo nila, ayaw nila. Bakit sa Panginoon? Kung totoo may pananampalataya ka sa Diyos, mahahawa at mahahawa yung mga yan. Amen? Amen? At hindi kayo makapaniwala. Bakit hindi niyo subukan? Kapatid sa Panginoon, mas matigas sa unang araw. Mas kung malaman po ninyo, makakita ka ng adik dyan, nung patapon na ang buhay, ganun ang kalagayan ko. Pero bakit ako nahawahan ng pananampalataya ng kapatid ko? Sapagkat totoo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At ako dito mismo, naramdaman ko yung pananampalataya na yun. Kaya isang araw dumating sa akin yung pagkahawa ko doon sa kanyang pananampalataya kay Yesu Cristo. Kaya isang araw na inlove din ako sa Panginoon. Kung ikaw totoo kang inlove na inlove talaga sa Panginoon, bilang nanay ng iyong sambayanan, hindi pa pwede na hindi sila mahawahan. Hindi pa pwede na hindi sila pananampalataya. Dahil ikaw mismo, kung mapapansin mo, ikaw nagluluto ng kanilang pagkain. Ikaw na nagpe-prepare ng kanilang mga susukin, ng kanilang mga uniform sa eskwelahan. Ikaw nagpe-prepare ng kanilang mga pagbaon. Alam niyo po ba in spirit? Alam niyo po ba na sa espiritu, yung mahawakan ka lang ng isang tao, transferring na yun? Yung pag ikaw ay mabait ka, maisama ka sa mga masasama, isang araw magiging masama ka. Alam niyo po ba yung illustration ng isang kamatis? Yung bulok na kamatis, pag sinama mo doon sa mga sariwang kamatis, ano mangyayari? Mapupulok din sila. Ganon po yung tinatawag na contagious state na kung saan dapat tayo yung kumbagay nagbabaga ng mga uling, pag sinama mo doon sa mga uling na walang baga, magbabaga po sila. Kaya kapatid sa Panginoon, huwag namin dayain yung pananampalataya natin sapagkat yung totoo pananampalataya kay Kristo ay malaki ang impact sa iyong pamilya. Kaya this is how we respond our spirit to the Lord. Huwag po natin sabihin na, lagi naman ako nagsisipa, bakit yung mga anak ko ayaw sumama sa akin? Alam niyo kung bakit? Because of your pain. Mananamay sa Panginoon, gusto po na malaman po ninyo, if you truly reading and studying your Bible, gusto ko malaman mo na itong bagay na makukuha mo dito ng Espiritu mo na kay Kristo ay maibabahagi mo yan sa iyong mga anak. Kaya kung mapapansin nyo, kapag totoo ang pananampalataya niyo, walang tigil yan na kakashare ng Lord sa God. Kaya kung hindi ako naniniwala talaga sa tao, na totoo ang pananampalataya, pero umiiwas pagdating sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na kung saan nagmumula ang pananampalataya ng tao? Hindi po ba sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kaya kung ikaw ay may totoo pananampalataya sa Panginoon, hindi ba't lagi ka magbabasa ng Biblia? Kasi ito yung sinabi po sa atin ng Biblia. Sabi ng Roma chapter 5 verse 17, 10 verse 17. Faith comes from hearing and hearing the words of God. Na alam po natin na yung pananampalataya natin ay sa salita ng Diyos. Kaya kapatid sa Panginoon, pag totoo ang pananampalataya ng isang tao, makikita mo sa pamilya niya habang kumakain niya, nagsishare si nanay. Habang nagpe-prepare yan na mga isusuot papunta sa eskwelahan, nagsishare si nanay. Bakit? Kasi yung patnubay ng Diyos ay lagi niyang ipinagabakol sa kanyang mga anak. Ganyan po si Lola Loida. At ganyan si Nanay Eunice sa kanyang anak na si Timoteo.
Kaya nga kapatid, naging contagious po yung faith nitong dalawa na ito. Bakit? Because we know her faith was genuine. Unfeigned. Ibig sabihin, hindi mapagkunwari. Totoo yung pananampalataya nila and willing to give their life for their sacrifice for their own children. Kaya niyang isakripisyo yung buhay niya para lamang maipasok niya sa kanyang mga anak yung katotohanan mula kay Hesus Kristo. We know she shared her faith with her daughter. Ito po si Loida sa kanyang anak na si Eunice. Siguro lagi niyang ibinabahagi si Hesus Kristo. Lagi niya siguro in-share yung words of God dito po kay Eunice. Kaya ganun din po yung ginaya ni Eunice nung siya'y pagkaanak ng kay Timoteo. Ganon din yung ginawa niya kay Timoteo. Kung paano yung palaki sa kanya ni Nanay Loida, ganon din naman yung palaki niya dito sa kanyang anak na si Timoteo. Kapatid sa Panginoon, dapat paumpisahan mo na ngayon. Kung ito yung unang-unang pagkakataon na makakilala ka sa Panginoong Jesucristo at natalingan ka ng totoo pananampalataya sa puso, gawin mo na ito at paumpisahan mo sa iyong mga anak. Transfer your faith that you learn from Christ Jesus. I-transfer mo sa mga anak mo. Huwag mong pipigilan kahit ayaw nila. Pagtsagaan mo sila, ikaw yung nanay. Amen? Sino magtsatsaga sa mga anak mo? Yung ating bahay mo? Paano kung hindi naman sila mananampalataya ng Yesu Kristo? Kapatid sa Panginoon, ikaw ang unang-unang magbabantay at magmamalasakit sa kaluluwa ng iyong mga anak. If we have true faith in God, it will spread to our children. Kaya nga, kahit na mawala ka, yung mga anak mo magpapatuloy ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Paano kung halimbawa yung pananampalataya mo walang dala kay Kristo? Ganon din po yung mga itatransfer mo sa anak mo. Huwag mong hanapan ng more than your faith, yung iyong mga anak. Amen? Maliban na lang kung yung anak mo ang mas nauna sa iyo sa pananampalataya. Pero kung ikaw, nanay, nananampalataya ka, huwag mong asahan na mas sumigit yung pananampalataya doon sa iyo. Kung ikaw mismo, hindi ka nakikitaan ng totoo yung pananampalataya. Maaaring sabihin natin umangat yung pananampalataya nila kaysa sa iyo. Kung ikaw mismo talagang pinagtsatsagaan mo sila na maituro sa kanila yung salita ng kaligtasan. Happy Mother's Day. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Sabi po ng Kawikaan, chapter 36, verse 31, verse 26, ang mga salita niya ay puspos na karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Yan ang nanay. Ito dapat yung meron po tayo. Ang mga salita niya ay puspos na karunungan, which means the words of Christ Jesus. Yun yung karunungan na ibinabahagi natin sa kanila. Hindi po yung mga karunungan natin dito sa liputan na ito, sapagkat ang source ng ating kaligtasan ay walang iba kundi sa salita ng Diyos. Kung wala ang salita ni Hesus Kristo, wala tayong kaligtasan. It is the pattern, it is the way towards our eternity. Yan po yung dahilan kung bakit makakabalik po tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil kung alam po natin yung manual ng buhay natin, doon tayo makakarating doon. Pero kung hindi natin binabasa yung manual at mag-search lamang tayo sa YouTube, baka mamaya mali pa yung makuha natin. Kaya kapatid sa Panginoon, ito yung sabi po sa atin, na ang mga nanay ay mayroong salita na puspos ng karunungan at turo niya ay pawang katapatan. Hindi po yung mga bagay na hungad lamang. Eunice saw Christ in her mother and believed. Naramdaman po nito si Eunice kay Lola Loida, yung talagang totoong pananampalataya. Kaya nga, to make sure to you, mga nanay, kung ikaw talagang totoo kang mananampalataya, makikita mo mahahawa sa iyong anak mo. Even though kahit na less talking to them, mararamdaman nila yung espiritu mo. Kahit hindi ka gano'n kakulit na nagsishare ng words of God, na katulad ni Pastor, na kapag halimbawa, kaharap ka na, sigurado magsishare na ito, sa mo lang kaya. Kahit hindi ka gano'n kakulit, basta totoo yung pananampalataya sa puso mo kay Hesus
Kristo, yung Espiritu mo makikita mo magta-transfer sa mga kausap mo. Amen. What are you doing to win your children to Christ? Anong ginagawa mo? Sinusuhulan mo ba yan, anak? Yan, kakakuha po natin ng ayuda. Anak, sige, mag-church ka lang. Bigyan kita pang Jollibee mamaya. Sige, bukas, bibili kita ng ganito, mag-church ka lang. Kaya ano nangyayari? Kapag wala ka na maibigay dyan, hindi na mag-church yan. Because that is not faith. Tinuruan mo sila ng pandamaya eh. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin, hindi yung pandamaya. Kaya nga kung gusto nyo umasenso ang mga tarin, kung umasenso ang buong Pilipinas, dapat huwag tayong itotolerate natin yung mga politiko na yan sa pandamaya. Isa pa mga kapatid sa Panginoon, no? I'm sorry to tell you, pero huwag po sana tayo magboto ng politikong pastor. Sorry to tell you, kung meron may mga kakilala na mga pastor na politiko, kawawa naman yung kanilang mga tupa. Alam natin yung trabaho bilang politiko, very busy yan. At marami po silang dapat lang tinatrabaho sa bayan. Kaya paano naman po yung kanyang pagiging pastor sa kanyang mga tupa? Baka hindi niya naman gampanan, kawawa naman. Kaya nga, hindi dahil sa galit tayo sa ganun, kundi mahal natin kasi ang kaluluwa ng tao. At yun po yung right thing. It is not a good decision for the pastor to play also as a politician. Hindi po maganda po yun. Dahil kawawa naman yung, halimbawa, sige, nakakatulong ka nga sa mga constituent mo. Nakakatulong ka doon sa barangay mo. Pero paano naman yung mga tupa mo? Kung hindi mo natuturuan ang mga bagay patungkol kay Kristo, mahahawan sila. Kaya isang araw, makikita mo yung tupa mo, tumatakbo na rin. Politiko na rin. Amen? It is transferring. Kaya nga kapatid sa Panginoon, we stand up to the truth. Sa katotohanan tayo tumatayo. Kaya nga, ganito yung dapat na gawin po natin sa ating mga anak. This is the thing that we need to do to our children. Tayuan natin yung katotohanan, yung totoong faith. Ilagay natin sa kanila. Turuan natin sila ng humbleness. And let us all humble. Pakita natin sa kanila, anak, humble ako sa Lord. Ipakita niyo po sa kanila, hindi sinasabi yan. Masunurin ako sa Panginoon. Maging masunurin ka, pakita mo sa kanila. Para mahawahan sila ng mga bagay niyon. Amen? Sabi po ng 3 John 4, wala nang hihigit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Grabe, no? Yung design ng kanyang puso niya, parang sinasabi niya dito na wala nang ibang kaligayahan ang puso ko. Hindi ang kayamanan ng mundo, hindi ang kasikatan ng mundo, hindi ang mga bagay sa mundo, kundi yung mabalitaan ko, marinig ko na namumuhay sa katotohanan ang aking mga anak. Kasi yung si Christ eh. Si Christ, alam nyo, hindi siya natutuwa kung makita ka niya milyonaryo. Hindi siya natutuwa kung makita ka niya sikat ka. Pero matutuwa ang Panginoon kung lagi kang nagbabasa ng Biblia, nag-church ka, naglilingkod ka, sumasamba ka, nag-worship ka, nag-devotion ka. Yan ang kaligayahan ng ating Panginoon. Amen. Hindi ka kaligayahan ng Panginoon na tayo po'y nawawala. Kaya nga, we must focus on Christ Jesus. Tignan nyo, mga kapatid sa Panginoon, minsan ka na nga lang mag-church, tapos wala ka pang gana. Paano matutuwa ang Panginoon? Tulungin mo ayaw mo, tabi mo, may gana ka ba? Sabi mo, parang iba yung natulog nyo. Ika naman, a mother's faith may spread to her grandchildren. Yan. Magiging lola kayo. At sa pagiging lola ninyo, hindi lang yung mga anak ninyo ang nakot, kundi pati yung mga anak ninyo. Ngayon, kung sa mga anak ninyo, hindi nyo na ibahagi yun, how much more sa inyo mga anak? Hindi na. Alam niyo po ba, na ang mga lola has a special spark to the heart of their grandchildren. Ang mga lola, alam niyo po ba, sila yung nagiging takbuhan na ng kanilang mga apo. Pansinin niyo, mga kapatid, sino po dito yung may mga apo na? Malapit sa inyo yung mga apo niyo? Ha? Hindi? Ay, wala.
Alam ko po kasi na ang mga apo ay malapit sa kanilang mga lola. Bakit? Kasi yung mga lola kung minsan spoiled. Amen? Minsan makikita mo, hinahabol ni nanay, "Hindi ka dito! Hindi ka dito!" Ako sa atin si lola, "Hindi ka dito! Ano na naman gano'n? Ano na masyadong mo?" Ha? Ganyan ang mga lola eh, di ba? Ikaw habol ka ng habol, biglang ito na ngayon, yung utabitang lola. Kaya hindi matututo yung anak eh. Amen? O yung mga lola, nagagalit, hindi mo. Ano natin yun? Consider po tayo mga lola. Amen? Si ano nga, yung sa anak nga po ni Sebastian eh. Pag nakikita ko pinapalo na, kapalo yun na naman dyan. Diba? Ganun po tayo pagka mga ano. Kaya nga, mas mainam na tayo po meron tinatawag na contagious spirit. Nakakahawa bilang sa ating mga apo. Amen. Eunice gave birth to Timothy. Undoubtedly, Lois and Eunice had high hope for Timothy at his birth. Kaya anong ginawa nila? Tingnan niyo po yung talagang expectation po nitong magnanay na ito. Ito si Loida at saka po si Eunice. Ang gusto po nila mangyari doon sa kanyang apo at sa kanyang anak ay yung matulad ng pananampalataya sa kanila. Kaya tingnan niyo po at the beginning or when he gave birth to Timothy, anong ginawa po nito si Eunice? The meaning of the name Eunice gave to her son is honoring God. Ang ibig sabihin po pala ng Timothy is honoring God. Amen? Eh, minsan tayo, tignan niyo po, ano yung i-spread po natin sa mga anak natin? Mahilig ka sa kotse, papakalanan mo yung anak mo, Rutherford. Di ba? Mahilig ka sa baka, anong papangalan mo? Maybe. Bakit maybe? Baka. Ay, hindi nila na-gets yun, no? Di ba? Minsan kung alam na yung mga pinapangalan natin, di ba? Mahilig ka sa import, papangalanan mo anak mo, Tweety. Di ba? Kaya nga po, nagkakalubo yung mga anak natin. Siya nakaangkong pa rin sa Panginoon yung kanyang binibigay na pangalan. Parang sa gano'n, gusto niya kasi na hindi mahiwalay ito si Timothy sa pananampalataya nila mag-ina, kay Lola Loida at kay Nana Eunice. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, tignan nyo, even the meaning of the name that is they given to their children, iniingatan po nila. Kaya tignan nyo yung mga Christian family. Pagka nagkaanak, ipapangalan sa Biblia. Kaya nga nakita mo, may pangalang Biblia. Pag lalaki, Biblio. Amen? Ha? Tama po ba? Kaya nakita mo, nagpapangalan na John. Di ba? John Peter. Santiago. Pinahaba na, lahat na ng mga apostol, ginawa ng pangalan ng atin. Malaki ata magtayo ng disciples. Kaya kapatid sa Panginoon, tignan niyo po even the influence that the name that they are given to their children, talagang influence pa rin ng pananampalataya nila sa Diyos. Amen? Pansinin niyo, maraming pangalan po dito sa mundo po natin. Halaw po nila yan doon sa kanilang mga hobbies, sa mga parang kinaugalian nila o sa mga Amen? Kaya nga makita mo kapag brusko yung mga anak nila, nakita niyo, bato, nila Rosa. Matigas eh. Ha? Amen? Nakikita niyo yun? So, dapat po tayo po mismo, influence po tayo talaga ng mga bagay sa Panginoon. Eunice gave birth to Timothy. They did so by demonstrating genuine faith in their lives. Pinakita niya, ginawa nila ito para maipakita kay Timoteo yung kanilang pananampalataya, yung pamumuhay nilang puno-puno ng pananampalataya. Amen? Usually, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, nung nga po yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakain sa pamilya niyo na galing sa pandaraya. Bakit? Kasi pagdating ng araw, magiging mandaraya na sila. Ngayon, hahanapin natin sa pamilya, sa anak natin, bakit naging ganyan ka? Pinakain mo na mula sa pandaraya Pinakain nyo na mula sa masama
Kaya ang nangyayari ngayon, nagiging masama yung mga anak mo. Minsan, mga kapatid sa Panginoon, ingatan niyo po yun. Kaya nga po, di bali na konti lamang ang sweldo natin, basta marangal po tayong naghahanap buhay. Para sa ganun, pati pinakain po natin sa pamilya po natin, hindi pagkukos po ito ng masama sa kanila. Even into the name that will give to them. Huwag po tayo magpapangalan sa kanila ng mga pangalan na, di ba? Kung minsan nga, hindi na po natin nakikita eh. Ang pinapangalan na natin eh, hindi na po pala kaanig ng Panginoon, kalaban na po pala ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya ingatan po natin mga kapatid sa Panginoon. They did so by their prayers, examples, and teaching. Ginagawa po nila yung pagpapalaki po nila kay Timothy na nakikita yung kanilang panalangin, yung kanilang halimbawa, at yung kanilang pagtuturo. Kaya yun yung nakakagistan po nito si Timoteo. This is still how we reach those we love for Christ. Ganun po dapat. Dapat huwag naman po yung kumbaga parang makikita mo, may mga nanay na makita mo, binubura yung kanilang mga anak. So ano mapupulot po nila? Pagdating ng araw, makikita mo, galing ng anak ko, nagbumura na rin. Saan ka natuto niyan? Pag sinagot ka niyan, sa'yo nanay, narinig kita, lagi mo akong binubura eh. So huwag ka magtataka kung ma-influensyahan siya noon. Dapat tayo din po, the way we talk to them, the way we speak to them, dapat makikita nila, maririnig nila yung pananampalataya mo, sakta pa rin ng pagsasalita mo. Huwag ka papayag na mayroong bahid po ng mali doon sa mga nakikita nila sa atin. Kaya nga, napakahirap po burahin sa isip nila yung mga bagay na yun. It's only for Christ Jesus mangyayari yung bagay na yun. Kaya kapatid sa Panginoon, what we sow is what we reap. Kung ano yung tinatanim natin sa kanila, yun din yung aanihin natin para sa kanila pagdating na araw. Grandparents are special people to grandchildren. Tandaan po natin yan. Tayo mga lola, dapat tayo po mismo yung magpaumpisa para doon sa ating mga apo. Para sa ganoon, pag sila man lumaki, magkaanak po sila, magkapamilya po sila, yung iyong pananampalataya ay nag-i-spread pa rin. Hindi po ba napakasarap po tingnan? Halimbawa ako, meron akong anak, si Francesca. Pag nag-asawa siya, tinuro niya rin the same thing about Christ Jesus. Yung mga anak niya, matututo rin about Christ Jesus. At pag lumaki yung kanilang mga anak, magtuturo rin about Christ. Pag nagkaanak yun, magtuturo rin about Christ. Alam niyo, wala na ako, pero yung aking tinuro ay na-spread pa rin. That was belong to the Spirit of Christ Jesus. Si Jesus ang naglagay sa atin mo. Kaya mga anak, mga nanay, gusto ko po na maintindihan po ninyo, kung taglay natin ang Espiritu na Yesu Cristo, dapat hanggang ngayon nag-minister pa rin yung iyong pagiging nanay na may pananampalataya kay Yesu Cristo maging sa iyong mga apo. Amen. Luis and Eunice succeeded in bringing Timothy to Christ. Paul became God's answer to their prayers by leading Timothy to Christ. Minsan tingnan nyo, mga kapatid sa Panginoon. Minsan nananalangin ka sa Panginoon. Nanay, makinig po kaya ha? Nananalangin ka, Lord, sana po yung anak mo, Lord. Abutin mo naman yung anak ko. Tapos kaya may pinakilala lingkod ng Diyos. Ayaw mo naman itulang. Hindi mo ba alam that was your son, your children, to be a blessing to the Lord? At yun yung answering prayer mo eh. Yun yung hinihingi mo, Lord. Huwag mo ipapahabang yung anak ko. Huwag mo papayaan yung anak ko, Lord. Kahit saan sila mapunta. Ngayon, ano na nangyari? Pinakilala ng Lord yung kanyang lingkod. Anong ginawa ngayon ng mga magulang? Anak, focus. Saan? Hindi sa Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, I'm sorry to know you that. Dahil ang totoo po talaga na mayroong malasakit at mayroong pagmamahal sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, ay yung mga nanay na kung saan binabahagi talaga si Kristo na maipasok sa puso. Amen. Answer prayer po, yung makakilala po yung mga anak ninyo na mga naglilingkod sa Panginoon. Like what happened to Timothy, nakilala niya po ito po si Pablo at naging kaisa po ni Pablo itong si Timoteo para po sa mga ministeryo na ginagawa po dito si Pablo. And last, number 3, mother's faith may spread to future generation. Yung wala ka na, nagmi-minister pa yung mga tinuro mo. Kapatid sa Panginoon, hindi ba't napakaganda maalala na yung alaala mo ay tungkol kay Kristo? Halimbawa ako, hindi ako naging born again. Hindi ako na-convert
para maglingkod sa Panginoon. Ano kaya yung mga alaalang maitatanim ko sa aking anak, sa magiging mga apo ko, at sa mga susunod pa na henerasyon? Ay, lolo mo, grabe mag-addict yan. Grabe yan. Yun ang magiging makukuha nila. At baka ma-influensyahan pa sila ng pagiging addict ko. Kaya nga, I praise God. Because God answered the prayer of my family about me. Kaya doon pa lamang napakabuti ng Panginoon eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi po mabuti ang Panginoon sa pamilya po natin, di ba sana'y tayo na paniwala. Pero hindi niyo po ba napapansin? Ipinapakilala ng Diyos sa inyo ang kanyang salita para maingatan kayo. Na sana po ay ingatan din po natin mga magulang yung mga bagay ngayon. Bilang mga nanay po, yun ang pahalaga po natin sa mga anak natin. Yung hindi sila mawala sa Panginoon, na kahit wala ka na dito sa mundong ito, nandun pa rin, nag-e-exist pa rin yung mga bagay na tinulong mo patungkol kay Yesu Cristo. A mother's faith may spread to future generations. Timothy became Paul's companions in ministry. Tingnan niyo po ito ha. Nung nagagamit na po yung kanilang anak, yung kanyang apo, Paul's letters to Timothy still spread in faith. Ano nangyari? Tingnan niyo po yan ha. Nung ito po pinapangaralan po ni Pablo, ito po si Timoteo, ano yung mga pangaral niya? Na lagi siya magsisikap, na lagi siya magpakatatag, na ipamahagi niya yung kanyang pananampalataya sa lahat ng mga makakausap niya, at huwag siyang hahamagin bilang kabataan, kundi bilang isang natuto sa pananampalataya. Now, tingnan niyo po yung naging epekto dito kay Timothy. Timothy preached at Berea, spreading the faith. Naabot po yung mga taga-Berea sa pamamagitan po ng pananampalatayang na ituro ni Lola Loida at ni Nanay Eunice dito kay Timothy, at sa tulong nito si Pablo, lumago sa pananampalataya si Timoteo, naabot ang mga taga-Berea. Amen? At alam niyo po ba yung mga tao sa Berea, sila yung mausay na magsaliksik ng mga banal na aral. Kapag kami naririnig po silang aral, hindi sila po pwedeng hindi magbabaglat ng Biblia at sasaliksikin nila na mag-inam yung kanilang mga naririnig. Kaya hindi po talaga, kumbaga parang ang pananampalataya ng mga taga-Berea ay talagang makatatag at matitibay. Timothy preached at Corinth and Macedonia, spreading the faith. Tignan niyo po, naabot din po ito mga taga-Corinto at yung taga-Macedonia. At naipangalan pa rin yung pananampalataya ni Lola Loida. Amen? Galing yung Lola Loida, napunta kay Eunice, napunta dito kay Timoteo, na ngayon suportado ni Pablo, na ngayon si Timoteo, na ngayon nagagamit para sa kalwalatian ni Kristo sa mga taga-Corinto at Macedonia. Hindi ba napakaganda pakinggan? Yung iyong anak, yung iyong ina po, nagagamit ngayon sa maraming tao at nakapagpabalik ng kalooban nila sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, kaya tayo naglilingkod sa Diyos, kaya tayo nandito ngayon, dahil hindi para sa sarili natin kaligtasan, kundi sa kaligtasan ng mga anak natin, sa kaligtasan ng mga apo natin, sa kaligtasan ng mga tao na aabutin ng ating mga apo. Timothy preached to Ephesus and Rome, is spreading the faith. Naging katuwang po nito si Pablo, ito si Timoteo, para abutin yung mga lugar na walang Diyos. Ganun po katindi yun. Yung pananampalataya ni Loida ay umabot ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Napakarami. At alam naman natin how effective Paul to their ministry. And Timothy learned from Paul about their seriousness and focus into the ministry. Kaya mapapansin po natin, marami po Kristiyano hindi talaga nakapokus sa Panginoon. Para bang gusto lang nilang i-handle, yung papatuto lang sila sa sariling kaligtasan nila. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami pa sanang taong maliligtas kung mananampalataya ka lang ng totoo. Sayang. Let's say, halimbawa sa akin, halimbawa may 10 na maliligtas dahil sa aking totoo pananampalataya, sayang yung 10 na yun. Na mahahawahan mo ng 10 totoo pananampalataya at yung isa doon, meron din 10 at yung isa doon, meron din 10. Kaya ano mangyayari? 100 na.
At yung 100 na yun, meron tig sa 10, magiging 1,000 na. At yung 1,000 na yun, meron tig sa 10, ilan na? Marami na. Amen. Ganun lamang po yung tinatawag na chain reactions of true faith ng isang contagious mother spirit. Kaya kapatid sa Panginoon mo, sayangin. Nandito ka na ngayon, dapat totoo na yung pananampalataya mo. Nasahin mo, experiment mo yung pananampalataya mo. Tignan mo yung pinaka ang hirap abutin sa pamilya mo. Share mo yung pananampalataya sa Kanya. Tignan mo kung magkakaroon ng impact at kapangyarihan dito sa tao na ito. And one time, kapag ka gumalaw ang Diyos doon, makikita mo, hindi ka pa matutuwa na ikaw mismo nakapaglagay ng pananampalataya sa tao na yun. Hallelujah, praise the Lord. Natandaan ko po yung si Pastora Mary Ann. Meron po kami naging kaibigan sa Valenzuela. Kasi noon talagang pagka nag-church po kami, hindi kami pwede magsasama ng mga kaibigan, kakilala, o kung sino man yung mga hatak namin sa church. Nagulat ako sa kanya. Yung isang customer niya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan po noon. Pero ito po yung nagtatrabaho sa isang club. At alam niyo na po kung anong trabaho po dito sa club. Nagulat kami, nagparunak naman. Naisama po namin sa church po yun. Mga ilang beses po namin naisama sa church yun. Alam niyo ngayon, nabalitaan namin, he is consistent worker on the church in Valenzuela. Consistent, hindi ano ba? Naayos ito. Ngayon, pag maaalala namin yun, sinasabi ko kay Sister Mary Ann, that was the real faith in Christ. Na mahahawahan mo magiging mga tao na nakakausap mo. Meron po teacher po si Jessica, nung elementary doon sa Valenzuela. Kumakain po palagi siya doon sa aming karinderya noon. Sineshare po namin mag-asawa. Hanggang sa nagkaroon ng kita sa puso niya about the words of God. Alam niyo, yung dating walang pananampalataya sa Diyos, ngayon, nililingkod na sa Panginoon. Yung po yung sinasabing kahalagahan ng totoong pananampalataya sa Diyos. Sayang yung iyong mga pananampalataya na ibabahagi mo sa mga tao sa paligid mo. May kaibigan ka, may pinsan ka, may mga anak ka, may apo ka, may lola ka, o kung sino man tao sa paligid mo. If you have true faith in God, kung mayroong matotoong pananampalataya sa Panginoon, hindi mo sasayangin yung pananampalataya na yun na hindi maibahagi sa ibang tao at mag-cause sa kanila ng pananampalataya kay Yesu Cristo. Marami po sa atin, matagal na tayo Kristiyano, pero ang dami natin pamilya, hindi pa natin padala sa Panginoon. Tignan mo mga kapatid sa Panginoon, isang araw, magiging burden mo ito. Meron po akong kakilala. Sorry po kung makikilala niyo po ito. Meron po akong isang nakilala, isang kabataan, na dati napapahamak ang buhay dahil wala sa kanya ang Panginoon. Pero nung time na na-encourage po namin siya na maglingkod sa Panginoon, gumalaw ang Panginoon sa buhay niya, nag-worker siya sa church bilang kabataan, naging kasama namin sa paglilingkod, at isang araw, alam niyo po ba, mayroon po siyang nanay na kung saan hirap siya na ibahagi ang Panginoon sapagkat itong kanyang nanay ay na-convert ng ibang relihiyon na kung saan laban sa relihiyon ng ating Panginoong Yesu Cristo. Pero tignan niyo po yung totoong pananampalataya. Yung totoong pananampalataya na yun, nabago niya yung pananampalatayang buhay at nailagay niya sa katotohanan kay Kristo. And until now, nandun, naglilingkod, at nandun, ligtas yung kanyang nanay. Amen? Yun po yung kahalagahan ng totoong pananampalataya. Di lang natin makikita yung impact ng ginagawa natin. Pero ang sarap na isipin o ibalik natin sa isipan natin, ito na muna pala yung nagawa ko. Meron na palang naging isa-isa yung buhay paglilingkod ko. Nagbunga na pala.
sa magulang ko, sa mga anak ko, o sa mga tao sa paligid ko. Come on, kapatid. Yun yung tinatawag na contagious faith. Na isang araw magkakaanak ka, lahat ng anak mo kasama mo sa church. Amen? Amen. Lahat tinuturuan mo sila paglingkod sa Panginoon. At pagdating ng araw na kahit na wala ka na, pag nangaral po yung mga anak mo, yung mga apo mo, makikita mo, parang ikaw pa rin yung nangangaral doon sa mga tao na yun kahit wala ka na. Because it was your extended faith. Yun yung extended na pananampalataya ko na naipasa mo doon sa mga mahal mo sa buhay na hanggang ngayon kahit wala ka na sa mundo ito, makikita mo na na-transfer pa rin sa maraming tao. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang laki ng biyaya ng Diyos na kung saan tayo po mismo ay nagagamit para umabot ng maraming tao. Kaya nga, walk righteously. Lumakad po tayo na matuwid. Huwag tayo makasarili. Minsan naglilingkod po tayo, pero sa sarili lang natin eh. You know what? Mga kapatid sa Panginoon, pag naglilingkod ka, better to listen to the instruction of God. Alam niyo bakit? Kasi yung instruction ng Diyos na yun, contagious yun, na kapag kasinunod mo yun, mahahawahan mo yung mga tao. Pero kung sa sarili mo na pamamaraan yun, I tell you, walang kahawa-hawa yun because we are only borrowing from the grace of our Christ Jesus. Doon naman po tayo makasalalay. Through Timothy's life, is still spreading the faith today until now. Yung binabasa po natin, yung mga sulat po dito ni Timoteo. Lahat ng mga ginagawa ni Timoteo, hindi po pwedeng hindi ito mapabanggit. Ito kanyang lola-lola. What a thrilling thought for every mothers and grandmother. Dapat tayo po mismo, hindi pa parang nagagalak ka. O parang parang excited ka na marinig ko, yung po ko yan. Hindi mo may nagpe-preach na ako po yan. Maganda yung nanay ko, tuwa-tuwa doon. Nung makita niya ako na nagpe-preach sa harapan, tuwa-tuwa siya. Dati ko submission niya ako eh. Totoo lang. Dati tuwing madaling araw, nakapamemang na doon sa gitna niya. Naabangan na ako. May hawak ng panghambalo siya. Pero ngayon, tuwa-tuwa siya kasi nailagay niya yung kanyang anak sa isang kalagayan. Hindi ko sinabing, I am perfect. Pero alam ko, lumulukso sa kagalangan yung aking nanay. Kasi walang nanay na naghangad ng ikakapahamak ng kanyang anak. Kaya nga yung tatay ko noon bago mamatay, siya pa rin yung nag-encourage sa akin, sabi ng tatay ko sa akin, Nanante, huwag masayahin yung buhay mo. Kumaya ka sa kapatid mo, maglingkod ka sa Panginoon. Alam niya, mamatay na, naghihingalo na yung tatay ko. Ako sabi ko sa papa ko, sabi ko, sige, maglilingkod ako sa Lord, magbabago na ako. Grabe, sa sobrang galak niya, naiyak siya. Parang sinasabi niya sa akin, praise the Lord. Salamat sa Panginoon kung babaguhin ka ng Panginoon. Alam niyo, naghihinayang ako. Sabi ko, bakit nung time na naghihingalo na yung tatay ko, doon pa ako kumilala sa Lord. Sana nung malakas pa siya, kumilala na ako sa Lord. Alam niyo, kung buhay pa ang tatay ko, baka nandito siya kasama ko. Kasi sa lahat ng bagay, binakapan niya ako. At nakita ko talaga yung malasakit ng tatay ko sa akin ng araw. Kaya nga yung nanay ko, lagi mainit ang ulo sa akin yan. Dahil kasi puro kalumuhan yung pinagagawa ko. Pero nung time na nakita niya na naglilingkod na ako sa Panginoon, tuwa-tuwa siya. Mahina lang kasi yung pagdinig niya, kaya hindi siya natutuwa. Sabi niya, kung hindi natutuwa, yung nanay niya kung natutuwa. O yan, tumatawa na ang tingnan niya mo. O, na? Totoo po yan. Kaganakan po ng isang nanay yan. Sino po yung mga nanay ulit dito pagtaas sa kamay? Yung makita mo kaya yung anak mo ginagamit ng Panginoon, magiging masaya ka ba? Yung makikita mo yung anak mo walang trabaho, pero ginagamit ng Lord, magiging masaya ka ba? Well, mas maging masaya ka
Kasi masecure yung kanilang kaluluwa kung sila na naglilingkod sa Panginoon. Amen. A Christian mother's influence is unlimited. Hindi talaga mapipigilan yan. Kaya nga mga nanay, if I were you, isa man sa mga anak mo, 2, 3, kung ilan man yung mga anak mo, impluwensyahan mo ng tapat na pananampalataya kaya sa Kristo. Para pagdating ng araw, makikita mo, baka nandun ka na sa langit, makikita mo yung mga anak mo, nagsishare ng words of God. Wala sa mga bisyo, wala sa mga kapahamakan, wala sa mga makabuntong. Makikita mo yung anak mo na habang nandun ka sa langit, pinapakita sa iyo ng Panginoong Hesus Kristo, tingnan mo yung anak mo. Because of the influence of your true faith. Ayan siya nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayan ang dami niya mga tinuturuan ng salita ko. Doon pa lang sa langit, hindi lang ikaw ang nagpaparangal kay Kristo, pati ikaw ang nagpaparangalan ka ng Panginoon. Kaya kapatid yung Panginoon, mahalaga. Now, what part did your mother play in your salvation? Kayo mga anak. Kung malaman dito yung mga nanay ninyo, Mother's Day, the best gift that you ever give to them is by saying, love Christ Jesus. Ibigin niyo si Yesu Cristo sa buhay niyo. It is not a flower. It is not a chocolate or something that you give to them para pasalamatin sila Happy Mother's Day. It could be happy kung si Jesus yung ibibigay mo sa kanila. Nay, one time, sama ka sa akin sa church para maintindihan mo kung gaano mo ngayon kasaya na nakakilala mo sa Panginoon. Yun po yung totoong pananampalataya. Nanay ka man, anak ka man, kailangan magkaroon ng influence yung pananampalataya mo. At yun po yung tamang ginagawa ko natin. Now, are you actively spreading your mother's faith to others? Ako masasabi ko na kung hindi rin sa pag-encourage sa akin ng mga magulang ko, baka siguro hindi rin tumilo ang buhay ko at makakilala sa Panginoon. Kaya ako, meron kayong mga anak, nagiging ko na sa Panginoon, suportahan niyo sila. Bakapan niyo sila. Sabihin niyo sa kanila, anak, yan ang pinaka-nakakatuwa at pinakakaganakan ng isang nanay na katulad ko, yung makita kita na nanatili sa ating Panginoon sa Kristo. Ay wala, magsitayo sa Panginoon. Kung meron pong mga nanay dito, nandito yung mga anak nila. Sino ba dito yung mga nanay na nandito yung mga anak nila? Come on. Puntahan mo yung anak mo. I want na kayo yung mga nanay, kayo yung mag-spread sa kanila ng panalangin. Come on, lapitan mo yung anak mo. You must learn from Lola Loida and Nana Eunice. Dalhin mo dito sa harapan yung anak mo. Ipanalangin mo dito sa harapan. It is a serious thing that you need to do. Yung i-transfer mo yung totoo pananampalataya mo sa mga anak mo. Wow, parang Nanay Loida, Lola Loida, Nanay Eunice, and Timotea. Maganda tingnan mo, pagkapamilya. Come on. Sige. Panalangin mo yung iyong anak. Yung nanay ang mag-pray sa kanyang anak. At pagkatapos kayo mga anak, pasalamatan nyo. Hug your children. Hug your mother. Isang dakilang gawain na ang mga nanay ay nag-iimpluwensyahan ang kanyang mga anak ng totoong pananampalataya. Kaya sa oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, I know that Christ Jesus will be in you. Nanay, nasa iyo si Yesu Cristo sa oras na ito. Samantalahin mo, ipanalangin mo na buong puso
ang inyong mga anak. Alam niyo po ba na ang panalangin ng isang nanay is very powerful? Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng isang ina. Ano man yung iyong tapat na panalangin kay Hesus Kristo, sa oras na ito, it will be granted because of your true faith in Christ. Mangyayaring magaganap ang panalangin mo. Basta huwag kang magsasawa na gawin ito. Nung araw, hindi ako pinagsawaan ng mga magulang ko na kahit na gaano ako kasama, na kahit gaano kamali yung mga ginagawa ko, inilaban ako ng mga magulang ko para isang araw makakilala ko kay Hesus Kristo. Kaya ito ako ngayon. I praise Jesus and I thank Him for to have a mother and a father like them. Thank you, Lord, for giving me a mother like my mother. Hindi nagmamakapuri ko na binigyan niya ako ng nanay na hindi laban sa mga bagay kay Kristo, kundi sumusuporta, nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay ng lakas para suportahan. Thank you to Christ. Salamat kay sa Kristo sa aking nanay. Mga, alikan, ipanalangin mo ako. Pag-pray mo ako. Because even I, a pastor, still needed the prayer of my mother. Dahil alam ko na ang nanay kailanman hindi umisip ng masamang bagay, kundi ikabubuti ng kanyang panganak. Lord, thank you for my mom. Lord, please pray for me. Panalangin mo ako. Come on, ipanalangin mo ako. Salamat, Panginoon. Bigyan mo ko ng nanay na handa tanggapin ang kanyang anak na maglingkod sa iyo. Salamat sa nanay ko ito, Lord. He is the best mom I had. Siya yung pinakamainam para sa akin. Sapagkat pinalaki niya ako, kahit na nagkakamali ako, dinala niya pa rin ako sa iyo, Panginoon. Salamat sa nanay ko ito. Pagpalain mo siya, Panginoon, habang nabubuhay siya. Thank you for the given life, Lord. An extended life, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Pagpalain mo siya, ingatan mo siya, Lord. Ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, O God. Bless them. Bless them, O Lord. Bless them. Salamat. Yung mga anak, tapos na kayo panalangin ng iyong mga nanay. Salamatan niyo yung iyong mga nanay. Mapalad tayo, meron tayo mga nanay na nasa Lord. At yung mga anak na nandito ngayon, wala man na yung kanilang mga nanay ngayon. Maghiram muna po kayo ng mga nanay na nandyan na wala yung kanilang anak. Humingi kayo ng panalangin sa mga nanay. Sige, mga anak. Hindi mo kayo mahiya. Pasalamatan niyo yung mga nanay na nandito. They are a better woman because God brought them here. Ang Diyos na nagdala sa kanila dito. Come on, pasalamatan niyo ang mga anak.
Yung mga nanay pa na nandito, oh. Pasalamatan niyo ang Panginoon Lord. Salamat sa mga nanay na ito na pinadala niyo. Lord, salamat Panginoon sa buhay ng mga nanay na nananampalataya sa iyo na ipinadala mo sa lugar na ito, God. Pagpalain mo itong mga nanay na ito, God, na patuloy na tumibay ang kanilang pananalig sa iyo, Panginoon, bukas manatilig sila sa iyo, Panginoon. At isang araw, Lord, I want them to influence their children, God, about their faith in you, Lord. Isang araw, Lord, magdudulot ng pananampalataya ito sa kanilang mga anak. I pray it into the mighty name of Christ Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Let's worship God. Salamat, Panginoon, mas marami pang nanay ang makakilala sa iyo, Panginoon, sa mga pagitan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Bago kang dumating, Panginoon, lahat ng mga nanay, Panginoon, na narito, Lord, gagawin mo ganap ang kanilang pananampalataya, Panginoon, sa iyo, hallelujah. Pasalamat tayo sa Panginoon. Ang maraming Diyos, Panginoong Yesus, aming tagapagligtas, patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa dakilang amag mo para sa amin, O Lord, ay binuhos mo po sa amin, O God, kung bakit nalaganapan kami, Panginoon, ng pananampalataya na nagmumula sa iyo. Kaya mo, Panginoon, na mapalagana pa po namin ito, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, sa aming paligid, O Lord, upang sa Panginoon, marami pa ang maabot ng mga bagay, Panginoon, na nagdulot sa amin ng kaligtasan mula sa iyo, O God. Panginoon, through us, O Lord, na nandito, especially sa mga nanay, O God, Lord, hayaan mo na maging pagpapala ka sa kanilang buhay at maging pagpapala naman sila sa buhay ng kanilang mga pamilya, sa buhay ng mga tao sa paligid nila, Lord. Gamitin mo po sila mightily, Lord. Nagyan mo po ng saysay ang pagiging nanay nila, Lord. Hindi lamang, Panginoon, upang ipagluto, ipaglaba, ipaganda ng mga gamit, Lord, ng kanilang mga anak, kundi ipaganda ang kanilang mga anak ng matitiran diyan sa iyong kaharian. Panginoong Yesus, ito'y samad na langin ko sa iyong pangalan.
At hariluwa, Panginoon, Ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na ma-impart sa kanila mga Spirit of God. Mabuti mo yung mga nanay na nandito, Panginoon. Sila mga pinag-aalinlanganan, Panginoon. Kaya mong patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya. Sila mga pinanlamigan, O God. Kaya mong pag-alabi mo pumuli, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo. At patuloy nilang tanggapin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na itinuturo mo sa kanila bilang mga nanay. Panginoon, abutin mo po ang mga kailangan ng mga nanay, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, na makapag-focus sila sa mga bagay sa iyo, Lord. Hindi lamang sa mga bagay sa libutan na ito. Panginoon, teach them to walk righteously, O God. Lord, tulungan mo po sila. At hayaan mo, i-prepare mo po sila, Panginoon, upang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, Ikaw yung Diyos, Panginoon, na makakatagpo sa kanila. Maraming salamat po, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming tahanan. Maluwalhati kami, Panginoon, na makarating sa aming mga tahanan at sa aming mga pupuntahan, O Lord, hanggang sa makabalik kami, Panginoon, sa aming mga tahanan, O God. Ikaw yung Diyos na kasama namin palagi, O God. Iingatan mo kami, Panginoon, ipagsasanggalang, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na aming pinili magpakailanman, O Lord. Kami ligtas, Panginoon, sa lahat. At Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na kasama po namin sa lahat ng aming mga lakad. Maraming salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord. Siksik-liklik at umaapaw na pagpapala, O God. Bless them mightily, Lord. Pagpalain mo ang kanilang sambayanan, ang kanilang espiritu, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, upang maging ganap ito, Panginoon, sa mga bagay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, O Lord. At patuloy po, Panginoon, hinihiling namin sa iyo. Senyuhan mo po kami ng iyong banal na dugo, O Lord. At maging ang church na ito, Lord. Pagpalain mo, Panginoon. Upang magamit pa, Panginoon, sa maraming tao na mananalig sa iyo, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Muli po, O God, sa po namin ibinabalik ang lahat ng kapugian karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. God bless you all po. Pagpalain po kayo, Panginoon.